Consulting Program. Raymond Valenzuela Business Consultants is affiliated and accredited with numerous international organizations with different fields of specialization, including international universities, international medical and health institutions, international education associations, international business organizations, and many others. The company also continues to collaborate with other reputable and recognized international organizations. Join us on this journey of transformation and excellence. Let us partner together to accelerate your business growth, empower your workforce, and achieve remarkable results. Raymond Valenzuela Business Consultancy Services, unlocking potential, driving success.
All right. So, good evening, everyone. Welcome and thank you for joining us today for this International Business Virtual Seminar on Cooperative Marketing Strategies. So, before anything else, I would like to formally introduce my name. I am Mr. Raymond Josinco Banzuela. I am the CEO and President of Raymond Banzuela Business Consultancy Services and Great Idea Events Management Services. I am also one of your resource speakers for today, and I will be guiding you through this 1 hour or 1.5 hour rather session. So I think based all those who filled up our Google form, most of you came from Nabotas Polytechnic College, isn't it? And some of the participants came from Batangas State University, and from Polytechnic University of the Philippines. Okay, thank you very much. I warmly welcome you to our virtual seminar. So before we start the program, let me just remind everybody to maintain a virtual etiquette during our today's seminar. Please be respectful, dress appropriately, check your audio and video equipment, avoid multitasking, respect the facilitator and speaker, refrain from discussing controversial topics, and set a professional virtual background. So I already sent our Zoom virtual background for today's webinar. So thank you for your cooperation. Now to formally start the program, let's just keep our camera open for the opening prayer, followed by the singing of the Philippine National Anthem. So let us bow down our head and acknowledge the presence of our Lord. Dear God, we came to you in prayer with a humble heart. Please guide us and give us strength as we navigate through this day. Help us to be a vessel of your love and kindness to make a positive impact in the world. May your presence be with me always, and may I always strive to do your will. Thank you for your blessings and for the gift of life. Amen. Bayang magiliw, Para sa silanganan, araw ng puso, sa dibdib mo'y buhay. lupang hinirang, Ang tuyang ka na magiting, tangan lulubig, di ko masisi. Sa dagat at pagsisipig at sa langit matumaw. may dalagang pula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at lu'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may ipatingin. Lupa ng araw ng walhating pagsinta, uwi langit sa piling mo. Ang ligaya nga bang may mga alis ang mamatay ng Kristo. Alright, once again, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kami rito ay lubos na nagagalak sapagkat hindi rin namin akalain na aabot sa 250 participants ang ating virtual seminars for today. So, and since our Zoom platform is limited only for 100 capacity,
First of all, I apologize to the other participants who want to join our seminar for today. But dahil marami sa inyo, based sa aking mga nabasa sa email, ay kailangan ang seminar na ito. So kung kaya minabuti naming i-record ang Zoom streaming at live stream sa ating Facebook group dito sa RB Business Seminar and Training upang ang iba pang mga participants ay makapag-self-face sa gagawin nating lecture for today. So sa mga participants na hindi nakahabol agad dito sa ating meeting room, so wag po kayong mag-alala dahil isi-send po natin ang recording ng Zoom sa inyong mga respective email address. So you can also evaluate the virtual seminar and to avail our certificate of participation. All right, so ladies and gentlemen, before we dive into today's insightful discussion on cooperative marketing strategies, so let me take a moment to provide you with a brief overview of this concept. So cooperatives or co-ops for short are a unique form of business organization that is inherently different from traditional corporations or sole proprietorships. What sets cooperatives apart is their focus on collective ownership, democratic control, and shared benefits among the members. So sa kanilang membership, ang mga kooperatiba ay binubuo ng isang grupo ng mga individual na may mga karaniwang pangangailangan or interes na nagsasama-sama upang pagsamahin ang kanilang mga mapagkukunan at sama-samang tuparin ang kanilang mga kinakailangan. So, maaaring kabilang sa mga mapagkukunang ito hindi lamang ang mga kontribusyon sa pananalapi, kundi pati na rin ang mga kasanayan, kaalaman at kadalubhasaan. So sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga mapagkukunan at pagtutulungan tungo sa iisang layunin, nilalayo ng mga miyembro ng co-op na mapabuti ang kanilang pang-ekonomiya, panlipunan at pang-cultural na kagalingan. So ang sama-samang pagsisikap na ito ay nagbibigay daan sa kanila na magbahagi ng mga benepisyo at magkaroon ng makabuluhang salita sa mga proseso ng paggawa ng desisyon. Cooperatives can take various forms such as consumer co-ops, where people join forces to meet their consumption needs at more affordable prices. Worker co-ops, on the other hand, an employer or empower the employees to collectively own and operate the organization they work for, and thus fostering a more equitable and participatory work environment. And additionally, there are also agricultural co-ops, housing co-ops, and even renewable energy co-ops, all taking shape based on the specific needs and aspirations of the member. Sorry. All right, so now moving on to the heart of our topic for today, meron tayo mga tinatawag na fundamentals of cooperative. But anyway, what is a cooperative? Ano nga ba itong tinatawag nating cooperative or kooperatiba? So let's describe kung ano nga ba yung pagkakakilanlan natin sa isang kooperatiba. So when we speak of cooperative, it is an autonomous and duly registered association of persons with common bond of interest who have voluntarily joined together to achieve their social, economic, and cultural needs. And of course, the aspiration by making equitable contributions to the capital required, patronizing their products and services, and accepting a fair share of risks and benefits of the undertaking in accordance with the universally accepted cooperative principles. So when we speak of cooperative, it is a system. For a cooperative society to succeed, it has to learn. It has to expand its ability to create its future through viewing itself as a system. So, and this system is defined as a collection of parts that interact with one another
to function as a whole. So napaka-importante na mayroong sistema ang isang kooperatiba. So ano nga ba ang layunin ng kooperatiba? So according to the Cooperative Development Authority, the primary objective of the cooperative is to increase the standard of living of its member. So just imagine, napakagandang adhikain ito para mapabuti ang pamumuhay ng ating mga miyembro when we speak of cooperative. And for your information, guys, the CDA or the Cooperative Development Authority is a proactive and responsive lead government agency for promotion of sustained growth and full development of the Philippines cooperative for them to become a broad-based instrument of social justice, equity, and balanced national progress. And because of this, the cooperative aims to perform the following. So as you see in your screen, number one, it provides a product or service to their members so that they have the opportunity to increase their income, their savings, their investment and productivity, and as well as their purchasing power. So the cooperative also promotes the equitable distribution of competent distribution of its net surplus through the maximum utilization of economies of scale, cost sharing, and resharing. So kapag sinabi nating net surplus, ito ay ang halaga ng kita o labas ng pera ng kooperatiba sa isang taon. So matapos na mabawasan ang lahat ng gastusin at obligasyon nito, ito ang natitirang pondo na maaaring gamitin ng kooperatiba para sa iba't ibang layunin tulad ng pagpapalawak ng operation, pagbibigay ng mga benefits sa mga miyembro nito at pagtatayo ng mga proyekto na makakatulong sa mga miyembro nito. So isang halimbawa nito ay ang pagpo-provide ng produkto or serbisyo ng mga miyembro ng kooperatiba, ang pagtatayo ng isang training center na naglalayong magbigay ng mga kasanayan at kaalaman sa mga miyembro ng kooperatiba. At sa pamamagitan ng mga training at workshop na binibigay ng training center, magkakaroon sila ng pagkakataon ng mapataas ang kanilang kaalaman at kasanayan sa iba't ibang larangan tulad ng agricultural techniques, business management, at iba pa. At bukod rito, maaaring magkaroon ang isang kooperatiba ng sariling lending program or tinatawag nating credit facility na magbibigay ng pautang sa mga miyembro nito. Sa pamamagitan ng pautang, magkakaroon ng mga miyembro ng kooperatiba ng pagkakataon na magkaroon ng dagdag na puhunan sa kanilang negosyo o proyekto. Ito ay magsisilbing paraan upang madagdagan ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng dagdag na income at savings. So isa pang halimbawa nito ay ang pagtatayo ng sariling cooperative store o cooperative market kung saan maaaring bumili ang mga miyembro ng kooperatiba ng mga pangunahing pangangailangan nila tulad ng pagkain, gamot at iba pa. At ang cooperative store ay maaaring mag-alok ng mga produkto na mas mura. Okay? So kaysa sa mga commercial na tindahan na nagbibigay or magbibigay sa mga miyembro ng kooperatiba ng pagkakataon na makatipid at magkaroon ng mas malaking purchasing power. So sa mga nabanggit natin na halimbawa, makikita natin na ang pagsasagawa ng mga serbisyo at pagpo-provide ng mga produkto sa mga miyembro ng kooperatiba ay naglalayong tulungan. Tulungan silang magkaroon ng pagkakataon na mapataas ang kanilang income, savings, investment, productivity, at purchasing power. Sa pamamagitan ng mga ito, magkakaroon sila ng mas magandang kinabukasan, of course, and mas maunlad na pamumuhay. The second one is to provide the optimum social and economic benefits for its member. Isa sa mga halimbawa ng optimum social and economic benefits para sa mga miyembro ng ating kooperatiba ay ang patuloy na pagpapalago ng kanilang kita at ng mga ipon, yung savings. Ang kooperatiba ay maaaring magbigay ng mga investment opportunities tulad ng loan programs or yung mga negosyo para sa mga miyembro nito
At sa pamamagitan ng ganitong mga pagkakataon na dadagdagan o napapalago ang kanilang kita at negosyo. And additionally, this cooperative may provide social service as well, such as health benefits, education, housing programs, and this brings optimum social benefits because it provides high quality services to members that have helped strengthen their lifestyle and livelihoods. Okay? So the third one is to teach member how to work in a cooperative manner. Ang pagtuturo sa mga miyembro ng kooperatiba upang trabaho sa isang kooperatiba ay nagsisimula sa pagpapaliwanag kung ano nga ba ang tunay na layunin ng ating kooperatiba at kung paano ito gumagana. So meron tayong mga halimbawa o paraan kung paano ito maaaring gawin. Una, pagbubuo ng mga modules para ang pagpapakadalubhasa or yung expertise, specialization ng knowledge or yung kaalaman sa kooperatiba, maaaring magbigay tayo ng mga training sessions at workshops para magturo sa mga miyembro kung paano magtrabaho sa isang kooperatiba. At maaaring magtalaga ng mga eksperto hinggil dito upang magbigay ng leksyon tungkol sa kasaysayan ng kooperatiba, yung principles nito at kung paano paano maging mabuti ang miyembro ng ating kooperatiba. The second one is yung pagsasagawa ng mga debriefing sessions. So matapos ang bawat proyekto o programa, magandang gawin ang debriefing session upang mapag-usapan ang mga naging karanasan ng mga miyembro sa kanilang pagsasama-sama at kung paano ito naging epektibo or hindi. Ito ay nagbibigay daan sa mga miyembro na magbigay ng feedback at makapagbago sa kanilang mga serbisyong inilalabas. And of course, yung paglalagay ng incentives para sa mga miyembro, kasi maaaring ilagay ang incentives na ito doon sa mga miyembro na nagtatrabaho ng maayos at nagkakaisa sa pagpapatakbo ng kooperatiba. Ito ay maaaring bigyan ng mga, for example, yung cash-based incentives natin or non-monetary rewards tulad ng pagbibigay ng mga karangalan sa pagsasama-sama, yung achievement. Okay, and then yung pagbibigay ng pagkakataong ito upang magpakita ng kakayahan, maaari ding magkaloob ng ah, excuse me, ng mga proyekto upang magpakita ng kakayahan ng bawat miyembro at kung paano ito maaari nating i-apply sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng kooperatiba. So dadami ang kompetensyang ipinakita nila ang mga natutunan sa kooperatiba dahil sa mga oportunidad na ito. At sa pangkalahatan, ang pagtuturo ng kooperatiba sa miyembro ng kooperatiba upang magtrabaho ng maayos ay nagkakaisa at nagbibigay ng malaking papel sa pagpapalakas ng bawat miyembro ng kooperatiba. At ito ay maaaring magdulot ng optimum na kaginhawaan at pagkakaisa ng mga miyembro nito. Number 4, spread or multiply the work of the cooperative and new ways and ideas in business management and entrepreneurship. So, ang pagsisikap ng isang kooperatiba na palawakin ang kanilang trabaho or mag-multiply ng kanilang mga gawain ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang kanilang negosyo at maabot ang mas malawak na merkado or yung market. Okay? So ang pagsulong ng mga ways or yung mga paraan natin, idea sa pamamahala ng negosyo at pagkakabahagi ay maaaring magdala ng positibong epekto sa paglago ng kooperatiba. So meron tayong ilang mga paliwanag at halimbawa ng mga paraan at idea na maaaring nating isagawa sa isang kooperatiba. Una, pagsasama-sama ng mga sektor. So ang kooperatiba ay maaaring magtayo ng mga samahan or mga grupong nagkakaisa mula sa iba't ibang sektor ng isang industriya. For example, ang isang kooperatiba ng mga magsasaka ay maaaring magtayo ng samahan ng mga player ng products upang mas maging malawak at mapalaganap ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan tulad ng iba't ibang pag-e-export, pagtitinda online, or di kaya pagtatayo ng physical store.
Ikalawa ay ang pagsasagawa ng mga educational campaigns. So ang isang kooperatiba ay maaaring magtayo ng, for example, ng mga seminar, workshop, or training para sa mga miyembro upang maipakita at maipabatid ang mga bagong kaalaman at kasanayan sa pamamahala ng negosyo. Isang halimbawa nito ay maaaring ituro ng kooperatiba ang mga pamamaraan ng digital marketing, financial management, or human resource management sa pamamagitan ng mga eksperto sa larangang ito. And of course, yung implementation ng technology, ang kooperatiba ay maaaring gamitin ang technology upang mapalawak pa nila ang kanilang trabaho at maabot ang mas malawak na market. For example, yung pagkakaroon ng isang online platform or website para sa isang kooperatiba ay maaaring maging paraan upang makapagbenta ang mga miyembro sa napakaraming tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. At of course, yung pagbubuo ng strategic partnership napakahalaga, no? So, ang kooperatiba ay maaaring maghanap ng mga strategic partnership sa iba't ibang kumpanya or organization upang mapalawak ang kanilang merkado at mapabilis ang kanilang paglago. Halimbawa, isang kooperatiba ng mga pagawaan ng sapatos ay maaaring magkaroon ng strategic partnership sa mga clothing line upang magkaroon sila ng opportunity na makabenta ng kanilang produkto sa mga tindahan or online platform ng partner ng clothing line. So, ang mga nabanggit na halimbawa ay paraan upang matulungan ang kooperatiba na mapalawak at mapatibay pa ang kanilang negosyo. So sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga sektor na ito, edukasyon, technology, strategic partnership, so ang kooperatiba ay magkakaroon ng mas malalim na kaalaman at posibilidad na mabago ang kanilang negosyo. At ang mga ito ay mga hakbang na maaaring isagawa para maging epektibo at matatag ang pagpapalawak at pagpapalago ng isang kooperatiba. Okay, so number 5, allow lower income and less privileged groups to have a sustainable livelihood. So ang layunin ng isang kooperatiba na magbigay ng oportunidad sa mga lower income and less privileged group upang magkaroon ng isang matatag na kabuhayan at magbigay ng pantay-pantay na access sa mga financial, social, at economical benefits na kadalasang hindi nila nakukuha sa isang traditional na opportunity. So sa pamamagitan ng paglikha ng isang kooperatiba, ang layunin ay tulungan ang mga miyembro na magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng isang hanap buhay na napapanatili at nagbibigay ng sapat na kita. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga miyembro ng mga kakayahan, kaalaman at financial na support upang maiangat ang kanilang mga kakayahan at ma-develop ang kanilang mga sariling kabuhayan. Number 6, collaborate with the government and other cooperatives and other community development and people-oriented organizations to intensify the achievement of the said goals. So napaka-importante nito, no, na magkaroon ng collaboration between other kinds of cooperative and government. So ang pakikipag-collaborate ng isang kooperatiba sa gobyerno, iba pang kooperatiba at iba pang community development organization ay mahalaga dahil ito ay nagreresulta sa mas malawak na benepisyo at pag-unlad ng mga miyembro at komunidad. So napakahalaga nito sapagkat napapalawak pa nito ang kaalaman at resources ng ating kooperatiba. Napapalakas ang mga kapasidad, lumalawak ang network at pinapalakas din nito ang advocacy at boses ng kooperatiba. So ang pakikipag-collaborate ay nagdudulot ng synergy at pagpapataas ng pagkakataon or opportunity para sa isang kooperatiba at ang kanilang miyembro na mabigyan ng mas malawak na pagkakataon sa negosyo, edukasyon, suportang pangkabuhayan at iba pang mga benepisyo na nakakatulong sa pagbuo ng isang matatag at malawakang pangkabuhayan para sa mga less privileged groups. All right. Excuse me.
So paano nga ba nagsimula ang kooperatiba? Ano ba ang yung mga origin or yung philosophy and concepts of cooperatives? So ito yung bakit ba kailangan ng kooperatiba? Ano nga ba itong kooperatiba na ito? Paano nga ba ginagawa ang isang kooperatiba? So meron tayong mga cooperative values, principles, as well as yung mga practices natin, yung mga differences ng iba't ibang uri ng kooperatiba. Sa ating bansa, kilala naman natin ang na pagdating sa kapakanan, yung pagtulong natin sa isa't isa, yung sa pamamagitan ng tinatawag nating bayanihan, ano? So, ito ay isang konsepto ng pagtutulungan ng mga Pilipino ah, bago pa man yung kolonisasyon ng mga Kastila. So bilang bahagi ng kultura ng Pilipino, ang kasanayang ito ay isang katugmang konsepto para sa mga kooperatiba na umunlad pagkatapos ng kolonisasyon ng mga Kastila sa bansa. So sa pagbabago ng ekonomiya mula sa subsistence agriculture tungo sa feudal and commercialized economy, umusbong yung tinatawag nating middle class ilustrados. Ito ay yung tumutukoy sa mga professional, mga ngalakal at artisan. Ito yung ang mga ilustrado na ito ay yung mga nag-o-organize na tinatawag nating gremius. So gremius is a term na tumutukoy sa yung mga union, guild, yung mga local na crops na siyang mga nangunguna sa kooperatiba. And actually, hindi dito sa Pilipinas nagsimula ang kooperatiba. Nagsimula ito abroad. At meron tayong tatlong pangunahing tao na una na nag-create ng kooperatiba. So, meron ito ay sina Robert Owen, sina Dr. William King at Charles Fourier. So si Robert Owen ay isang industrialist, philanthropist, and socialist na buong buhay niya ay sumuporta sa mga karapatan ng mga manggagawa at pagpapalitan ng kaisipan tungkol sa pagtatrabaho at pagpapatakbo ng negosyo. So siya ang nagtatag ng cooperative movement noong 1844 sa Rochdale, isang bayan sa Northeast England. Okay? So ang kanyang pangunahing layunin ay upang matulungan ang mga manggagawa na magkaroon ng mas mabuting kalagayan sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa isang kooperatiba na kung saan sila ay magtutulungan sa pagmamanage ng negosyo, paggawa ng produkto at pagpapatakbo ng kooperatibang kanilang itinatag. Okay, so ang prinsipyo ng Rochdale Cooperative Society na itinatag ni Owen ay naging modelo para sa iba pang kooperatiba sa buong mundo. So, punta naman tayo kay Dr. William King. So, si Dr. William King ay isang abogado at tagapagtatag ng kooperatibang Kilbourne. So siya ay kilala bilang isang ama ng kooperatiba dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa pag-unlad at pagpapalaganap ng mga kooperatiba sa Britanya at iba pang bahagi ng mundo. Noong 1860, si King ay nagtrabaho bilang isang abogado at ginagamit ang kanyang kaalaman sa batas upang matulungan ang mga manggagawa na mag-organisa at itatag ang kanilang sariling kooperatiba. So sa pamamagitan ng Kilbourne Cooperative Society na tinatag niya, itinuro ni King ang mga prinsipyo ng kooperatiba, kabilang ang mga katumbas na pagbabahagi ng kapangyarihan at kita sa pagitan ng mga miyembro, antas na presyo, yung price level natin at yung mga produkto na itinatakda batay sa mga pangangailangan ng miyembro at hindi sa paghahangad ng tubo. Okay? So the views and concepts of Dr. William King become an important inspiration for other founders and supporters of the cooperative. So which enable the wider spread of the cooperative not only in Britain but throughout the world.
But how about Charles Fourier? So sino nga ba si Charles Fourier? So si Charles Fourier was a French socialist and trade theorist. He introduced the concept of cooperative in his work, The Theory of Four Movements, and other writings of his. So ayon kay Fourier, ang cooperative ay isang pamamaraan ng pangangalakal na nagtataguyod ng kolektibong pagmamay-ari at pamamahala ng mga negosyo or pagninegosyo. Sa cooperative, ang mga manggagawa at mga miyembro nito ng komunidad ay nagtutulungan at nagkakaisa upang makamit ang mga kolektibong interes at kabutihan ng lahat. So sa halip na magkaroon ng nag-iisang may-ari ng mga negosyo, ang cooperative ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manggagawa na magkaroon ng pantay na opportunity sa pagmamay-ari or yung ownership, pagmamanage at yung kita ng negosyo. So ang cooperative ay maaaring sa iba't ibang anyo at sukat mula sa maliit na pang-ekonomiyang grupo hanggang sa malalakihang korporasyon. So according to Fourier, the cooperative provides the benefits such as more stable employment, better wages or salary, and greater opportunities for personal and professional development. Cooperative members develop a caring and vested interest in the business, so which promotes unity and cooperation in the advancement of the business. So in his time, Fourier's ideas on the cooperative were not well received. But in later times, his concept and theories become important and had a great influence on the current cooperative movement around the world. So this cooperative is a well-known business model that emphasizes stability, economic equality, and of course, the collective decision-making and ownership. All right. So how did cooperative starts in the Philippines? So, saan nga ba nag-umpisa? Kailan nga ba nag-umpisa ang kooperatiba dito sa Pilipinas? All right. So in the Philippines, there are formal and informal beginnings of the cooperative, featuring the concept of bayanihan. As I've said earlier, locally, the first cooperative here in the Philippines was established by our national hero, so si Dr. Jose Rizal. So sa paglalakbay ni Dr. Jose Rizal noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, humanga siya sa tagumpay ng isang bagong kilusang pang-ekonomiya na nagpabago sa buhay ng pang-ekonomiya at panglipunan ng mga taga-Europe. Okay? So matapos ang kanyang side trip sa Sandakan, Borneo noong 1892, hiniling ni Dr. Jose Rizal kay Governor General Despujol na payagan siyang lumipat kasama ang ilang mga kamag-anak at kaibigan sa lugar na iyon at magtatag doon ng isang kolonya sa ilalim ng plano ng mga kooperatiba sa produksyon at marketing ni Robert Owen, na kilala bilang ama ng kooperasyon or cooperative sa mundo. So, excuse me. Sa halip siya ay inaresto noong panahong iyon dahil sa pagtataksil at itinapon sa dapitan, Zamboanga del Norte. So sa dapitan, bahagyang natupad ni Rizal ang kanyang mga idea sa pagtutulungan. Nagtayo siya ng isang paaralan para sa mahihirap na komunidad sa isang kooperatiba na batayan. So nagtayo rin siya ng tindahan ng kooperatiba sa tulong ng kanyang mga mag-aaral. So isang kapansin-pansing grupo na inorganisa ni Rizal ay ang tinatawag nating La Sociedad de los Baceleros, o yung kapisanan ng mga producer ng abaka. So ito ay gumana sa loob lamang ng isang taon. Ibinalik ni Rizal ang share capital ng mga miyembro ng walang anumang lugi, yung tinatawag na lugi o pagkawala. So he established a supply and market
co-op to help local farmers of Dapitan to sell their produce at the right price. Now, ito namang si Teodoro Sandico ay isang prominenteng leader at advocate ng kooperatiba sa Pilipinas. Siya ay isa sa mga nagtatag ng Cooperative Union of the Philippines or CUP noong 1943 na nananatiling isang malakas na samahan ng mga kooperatiba hanggang sa kasalukuyan. So as an active leader in the cooperative field, Sandico has launched various programs and campaigns to strengthen and defend the cooperative sector in the country. He promoted cooperatives as a solution to the problems of the poor, as well as over-reliance on government and foreign business. Siya ay naniniwala na sa konsepto ng pagsasama-sama at nagtataguyod ng mga halaga ng pagbabahagi, pagkakapantay-pantay at kooperasyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga kooperatiba sa iba't ibang sektor tulad ng pagsasaka, pagninegosyo at iba pa. So sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy niyang ipinaglaban ang importansya ng kooperatiba bilang isang alternatibong modelo ng negosyo at pag-unlad. Okay, so bilang tagapagtaguyod ng kooperatibang ito, ang ambisyon ni Teodoro Sandico ay ang magbigay ng abot-kayang serbisyo at oportunidad para sa mga miyembro ng kooperatiba, pati na rin ang pagtatatag ng malakas at maunlad na sektor ng kooperatiba sa buong bansa. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon na ng mga pagbabago sa konsepto ng kooperatiba at habang nag-i-evolve ito, nagkakaroon ng mga innovation kung papaano pa ito mas mapapaganda at ito pa ang mga iba pang layunin or aims ni Teodoro Sandico. So now moving on to other dates, the history, yung mga changes na nangyari sa kooperatiba. So in 1916, the first consumer cooperative in the Philippines was established in the University of the Philippines College of Agriculture, presently known as the UP Los Baños in Laguna. And in 1927, the Republic Act number 3425 was passed, attuned to the organizations of farmers marketing cooperative in the Philippines. So tobacco farmers in Cagayan Valley established the first marketing cooperative in the country. So another date here is in 1940, the Commonwealth Act of 565 was passed, which promulgated the establishment of all types of cooperatives in the Philippines. And in 1990, the law pertaining to the cooperative were passed, Republic Act number 6938, or also known as the Cooperative Code of the Philippines, and the Republic Act 6939 regarding the formulation of the Cooperative Development Authority. So in 2008, Republic Act number 9520, the Act of Amending the Cooperative Code of the Philippines, now known as the Philippine Cooperative Code of 2008. So as I've said earlier, nagkaroon ng mga pagbabago, nagkaroon ng mga innovation para mas mapaganda pa, mas mapalawak pa, at mas kapaki-pakinabang pa sa mga miyembro nito ang kooperatiba. And in 2019, Republic Act number 11364, an act reorganizing and strengthening the Cooperative Development Authority, referring for the purpose of the Republic Act number 6939, the creation of the cooperative. Ito na nga, yung kasalukuyan nating agency na namamahala ng kooperatiba, the Cooperative Development Authority. So we have principles, so principles that govern the cooperative. So ito yung mga prinsipyo na nagbibigay ng pagkakataon sa mga individual na mapabuti ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng kooperatiba. So the co-op upholds the principles, these principles cherished by the cooperative movement around the world.
And these are number 1. All right. So we have open and voluntary membership, or sa Tagalog, bukas or kusang loob na pagsapi, no? So this means that the members are the most important part of a cooperative. So without dedicated and participating members, no co-op can succeed. All right? So to gain such a group of individuals, all co-ops need to remain voluntary organizations with membership opportunities for all. All right? So kahit ano pa siya, persons without gender, social, racial, political, or religious discrimination, membership is voluntary. Ang ibig sabihin lamang nito, anybody can join a cooperative. Hindi siya discriminatory of sex or kung ano man yung religion mo or political affiliation mo, babae ka man or lalaki, matanda ka man or bata, openly and your own will can be a member. At syempre, ang paglabas mo dito sa co-op, kung ayaw mo na, siguro malaki na ang puhunan mo, kaya mo na magsarili na talagang sayo. So, it's also a voluntary anytime. Okay? So, another one is the democratic member control or yung pantay na pamamahala ng mga miyembro. Pantay-pantay na pamamahala ng mga miyembro. So cooperatives are founded on the ideals of democracy. Every member plays an integral role in making decisions that affect the organizations as a whole. So the cooperative makes a crucial choices, adds or reforms policies, and elects new representatives as a group. All of the members have equal voting rights with one ballot per individual. And elected officials hear every person's voice. And since all members are affected by the co-op's choices, as they all hold the same status, it's natural that they should have the power of decision. It's a vital part of all operations, from the day-to-day schedules to broader issues that will affect the futures of the co-op, providing a democratic structure, ensuring all members have a fair stake in the organization, and that their opinions and observations are considered. Healthy debate is also essential for a working democracy. Kasi ang mga members ay owners of the cooperatives. They can articulate and participate in decision making. And this decision making is making policy. Okay? So it is in the General Assembly na annually hineheld ng ating mga members, na ating mga cooperatives are gathered, and this board of directors are elected. As far as yung mga governance and ng accountability ng mga management and stuff, very important yung participation nila in a democratic process. So the cooperatives spend time to listen to their members, and during the assembly and meeting, nakukonsulta nila yung mga miyembro nila tungkol sa mga issues, yung mga project ng cooperative natin. Sorry. At kung sakali din naman, for example, ayaw na nila, magsasalita din naman yung mga kasapi natin sa kooperatiba kung ayaw nila sa mga proyektong isinusulong ng iba pang mga member of the cooperative. Kaya alam nyo, kita nyo, di ba? So nababalue yung boses ng bawat membro, yung importansya ng bawat kasapi ng kooperatiba. Okay, so another one is the member economic participation, or yung tinatawag nating pangkabuhayang partisipasyon ng mga kasapi nito. So to maintain fairness in all areas of the cooperative, members need to contribute equitably to its economy. They should also maintain democratic control over the collected capital.
A portion of this capital is considered the property of the group. So, should there be any surplus capital, for example, the member decide where to distribute the money. Surpluses typically go towards to, for example, in developing the cooperative or creating reserves, benefiting members equitably based on their transactions, and supporting membership approved activities. So the members put in their share capital na iyon ang ginagamit ng co-op para sa kanyang negosyo o sa enterprise. When you put your share with the co-ops, then you are the owner. Magbi-build up ka ng share capital at yung share capital na iyon ay hindi basta-basta mawi-withdraw. Okay? So, mawi-withdraw lamang ng mga miyembro nito until such time na you terminate your membership sa cooperative. Okay, so yung savings naman, mawi-withdraw mo naman yan anytime. Yung share capital, at the end of the year, magde-declare tayo ng tinatawag nating dividends at yung share capital, mag-e-earn yan ng dividends. So, mayroon ding patronage RIPA na tinatawag. Kapag malaki yung makukuha mo ng mga services, so magtatalaga yung kooperatiba out of their income na certain percentage para maibalik doon sa miyembro. So yun namang binabayad mo, for example, yung every month nagbabayad ka ng interest, and the end of the year makakatanggap ka din ng tinatawag nga natin na patronage refund doon sa ibinabayad mo na interest. So in our yan. So yun yung member economic participation. And another one is the autonomy and independence. So cooperative can freely, no? So can freely enter into agreements with other organization based on what is stated in the Republic Act number 9520 or the Cooperative Code of the Philippines. Just like having tax exemptions privileges, cooperatives can freely enter into agreements with other organizations. They can decide kung saan sila na they can get into or enter into the contract with others organization. They can make decision by themselves. And then another one is, yan, napaka-importante, no? Education, training, and information. So, cooperatives provide education and training. Napakahalaga nito na dapat educated and trained, well-equipped yung ating mga member for their for their effectiveness and efficiency sa pakikilahok ng mga activity ng ating cooperatives. So, it provides education, yes, training for their members, elected representative, managers, and employees so that they can contribute effectively to the development of their cooperatives. So upang maging matagumpay yung pagpapatakbo ng isang kooperatiba, ang pagtataguyod at pagpapalaganap ng edukasyon ay isang lubos na pangangailangan. No? So bawat individual na kasangkot sa isang kooperatiba ay kailangang magkaroon ng kaalaman tungkol sa paraan ng kanilang pagpapatakbo, yung kanilang mga layunin at mga responsibilidad ng bawat tao. Okay? So ang mga miyembro nito, empleyado, tagapamahala at yung mga halal na opisyal ay nangangailangan ng patuloy na pagsasanay. So continuous education tayo, no? So nagbabago kasi ang mga trends and yung mga kagustuhan or demands ng bawat tao. So kung bihasa ang isang miyembro sa mga patakaran, regulasyon, halaga, at prinsipyo ng kooperatiba, lahat sila ay makakapag-ambag ng mas epektibo sa pag-unlad ng isang kooperatiba. Then another one is the cooperation among cooperatives. So paano nga ba nakiki-cooperate or nakiki-collaborate ang isang kooperatiba sa isa pang or sa iba pang kooperatiba? So cooperatives serve effectively for their members and they strengthen and promote the cooperative movement in cooperation with the different cooperatives in the local, national, and international structure. So ang kooperasyon sa iba pang
kooperatiba ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalawig ng kabuoang potensyal ng kooperatiba na mapabuti ang kabuhayan ng kanilang mga miyembro. At ito ay isang mahalagang aspeto ng pagpapaunlad ng mga kooperatiba. Nangangailangan ito ng malawak na pangunawa sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang kooperatiba sa isang komunidad. Ang kooperatiba ay maaaring magtulungan sa pagbibigay ng mga produktong pangangailangan ng bawat kooperatiba na maaaring hindi na isa sa katuparan ng isa o dalawang kooperatiba lamang. So halimbawa, ang isang kooperatiba ng mga magsasaka ay pwedeng makipag-coordinate, makipag-collaborate, cooperate sa isang kooperatiba ng mga mamimili sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga produkto. At bukod dito, ang kooperasyon ay nagbibigay ng mga oportunidad sa pag-unlad ng mga kooperatiba at sa pag-aangat ng antas ng kanilang mga miyembro. Sa pamamagitan ng pagtutulungang ito, maaari nilang maghati sa mga gastos sa komunikasyon, for example, yung pagbebenta at iba pang mga pangangailangan ng kanilang mga negosyo. And then the next one is the social responsibility or concern for community, yung malasakit natin, Malasakit natin sa pamayanan. Cooperatives helps the town or area they belong to through community programs for the continued development and strengthening of each other's association. Okay? And then now let's move on to our next topic. What are the different types of cooperatives? So there are 21 types of cooperatives in the Philippines that are effective and meet the needs of the owners. And some of these are number one, the credit cooperative. So credit cooperative is one that promotes and undertakes savings and lending services among its member. It generates a common pool of funds in order to provide financial assistance and other related financial services to its member for productive and provident purposes. So, ang credit co-op ay isang uri ng kooperatiba na nagbibigay ng pautang o serbisyo sa mga miyembro nito. Ito ay binubuo ng mga individual or organization na naglalayong magkaloob ng mga financial services tulad ng loans, savings account at iba pa. So itong credit co-op na ito ay nagpapahiram ng pera sa madaling salita sa kanilang mga miyembro sa mas mababang interest rates kumpara sa mga bangko or iba pang financial institution. At ito ay umaasa sa pagsasama-sama at contribution ng mga miyembro nito. So upang magkaroon ng sapat na pondo na maaaring hiramin ng iba, sa ganitong paraan, ang credit co-op ay nagbibigay ng opportunity sa mga miyembro nito na maka-access sa paghiram ng pera at iba pang serbisyo ng karaniwang binibigay ng mga bangko. Okay? And another one is consumer cooperative. It is one of the primary purpose of which is to procure and distribute commodities to members and non-members. So ang consumer cooperative o kooperatiba ng mga mamamili ay isang organisasyon na binubuo ng mga individual na nagbabahagi ng mga serbisyo o produkto upang mapabuti ang kanilang kabuhayan. So sa consumer cooperative, ang mga mamimili ang tinuturing ng mga miyembro ng kooperatiba. At sila ang may kontrol sa operasyon ng organisasyon. Excuse me. So sa layunin ng consumer cooperative, para sa ikabubuti ng kanyang mga miyembro, nagbibigay sila ng opportunity na maging mas effective ang pagbili at paggamit ng mga produkto or serbisyong kinakailangan. So ang consumer cooperative ay hindi para sa paglalayo ng profit, kundi para sa kabutihan ng kanyang mga miyembro. So another one is the producers cooperative. It is one that undertakes joint production, whether agricultural or industrial. It is formed and operated by its members to undertake the production and processing of raw materials or good produced by its members into finished or processed products.
for sale by the cooperative to its members and non-members. And end product of its derivative arising from raw materials produced by its member, sold in the name of and for the account of the cooperative, shall be deemed a product of the cooperative and its member. So itong producers cooperative na ito, ang mga miyembro ng kooperatiba ay sila yung may control ng pagpaplano, yung pagde-decide, yung operasyon ng kanilang organization. So ang layunin nito is magbigay ng benepisyo at suporta sa kanilang mga miyembro tulad ng pag-access sa murang materyales, yung pagkakaisa, pamamahagi ng pinagkakakitaan, pagpapalakas ng higit pang purchasing power sa market, and yung sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga producer, hindi lamang nagkakaroon ng mas malawak na markets reach, kundi nagkakaroon din sila ng pangkalahatang pagpapaunlad ng kanilang mga negosyo at industriya. So ang mga halimbawa nito ay, for example, yung mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, yung mga driver ng transportation at ibang pang sektor ng produksyon na nagnanais na magkaisa at magtulungan upang mapalakas pa ang kanilang posisyon sa market at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Ito namang market cooperative is one which engage in the supply of production inputs to members and markets their products. So in cooperative marketing, ang mga miyembro nito, sila yung mga producer ng product and services na pinagsasama-sama at nagtatrabaho ng magkakatuwang upang maipamahagi ang mga ito sa market. So, the objective of marketing cooperative is yung magbigay ng benepisyo sa mga miyembro nito sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na mas mahusay na maipamahagi ang kanilang mga produkto or serbisyo. And kaakibat ng mga aktibidad na ito ay yung pagsasagawa ng market research, pagpaplano ng mga strategy sa pamamahagi ng mga packaging, yung branding, pagpapalaganap o promotion ng mga products and services, and yung pag-organize ng mga sales and distribution channels. So sa pamamagitan ng marketing cooperative, ang mga producer ay nakakakuha ng mas malawak na market access, mas mataas na kita at higit pang oportunidad sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. At bukod dito, ang pagkakaroon ng kolektibong yung power ng mga miyembro sa pamamahagi ay naglalayong magdala ng patuloy na pag-unlad at tagumpay sa kanilang mga industriya. Okay? So another one is the service cooperative. It is one which engage in medical and dental care, hospitalization, for example, transportation, insurance, housing, labor, electric light and power, communication, professional and other services. So ito ay isang uri ng kooperatiba na yung objective niya is magbigay ng mga serbisyong pangkomunidad at pang-industriya sa kanilang mga miyembro. Ito ay kinabibilangan ng mga kooperatiba ng transportation, serbisyo sa pangangalaga ng pangkalusugan, edukasyon, housing at iba pa. At ang bawat miyembro at ang kanyang pamilya ng miyembro ay maaaring makinabang sa mga sumusunod na mga benepisyo. Okay, for example, yung mga access ng mga serbisyong pangkalusugan, pagbibigay ng opportunity sa trabaho, for example, pagsasanay at edukasyon, no? Housing, yan, isa sa mga benefits ng service cooperative. Pagsasaayos ng mga proyekto at iba pa. Okay, marami pang iba. So meron tayong another types of cooperative is yung tinatawag nating multi-purpose cooperative. It combines two or more of the business activities of these different types of cooperative. Sa multi-purpose cooperative, itong uri ng kooperatiba ito ay naglalayong magbigay ng iba't ibang serbisyo at benepisyo sa kanilang mga miyembro. At ito ay tinatawag din nating all-purpose cooperative dahil sa kakayahan nito na mag-alok ng iba't ibang uri ng produkto at serbisyo na
kinakailangan ng kanilang mga miyembro. So ang mga multipurpose cooperative ay maaaring mag-alok ng mga, for example, pamumuhunan, pautang, serbisyong pangkomunidad, negosyo at retail services. Pagsasanay, education. Okay? So ang multipurpose cooperative ay ang pinaka-primary goal nito is magbigay ng iba't ibang serbisyo at financial benefit sa kanilang mga miyembro. At ito ay naibibigay na oportunidad sa mga miyembro ng matagumpay at mapaunlad ang kanilang buhay sa iba't ibang aspeto ng kanilang pamumuhay. And then we have advocacy cooperative. It is a primarily cooperative which promotes advocacies, cooperativism among its member and the public through socially oriented projects, education and training, research and communication, and other similar activities to reach out to its intended beneficiaries. And then we also have here Agrarian Reform Cooperative. It is organized by marginal farmers, majority of which are agrarian reform beneficiaries, for the purpose of developing an appropriate system of land tenure, land development, land consolidation, or land management in areas covered by the agrarian reform. And then we also have here Cooperative Bank. It is one organized for the primary purpose for providing a wide range of financial services to cooperatives and their members. We also have here dairy cooperative. It is one of whose members are engaged in the production of fresh milk, which may be processed and or marketed as dairy products. And of course, education cooperative. It is one organized for the primary purpose of owning and operating licensed educational institution, excuse me, with the provision under the Republic Act number 9155, otherwise known as the Governance of Basic Education Act of 2021. And then we also have electric cooperative. All right, hindi ko na i-emphasize ito, no? And financial service cooperative. It is one organized for the primary purpose of engaging in savings and credit services and other financial services. Fisherman cooperative, organized by marginalized fishermen in a certain localities whose products are marketed either as fresh or processed products. And health cooperative as well is its primary purpose is, of course, to provide medical, dental, and other health services. And then we also have housing cooperative, insurance cooperative. It is engaged in the business of ensuring life and property of cooperatives and their members. The transport cooperatives, of course, pertaining to transportation, limited to a small vessel as defined or classified under the Philippine Marine Laws, organized under the provision of Republic Act 9520, and the water service cooperative who is organized to own, operate, and manage water systems for the provision and distributions of potable water for its member and their households. And we also have here a workers cooperative. I think this is the last types of cooperative. It is one organized by workers, of course, including the self-employed who are at the same time the members and owners of the enterprise. Its principal purpose is to provide employment and business opportunities to its member and manage it in accordance with cooperative principles. And of course, according to the Cooperative Development Authority as of 2018, for your information, guys, there are 28,784 cooperatives throughout the Philippines. All right. So, what are the categories of cooperatives? Cooperatives shall be categorized according to membership and territorial considerations. In terms of membership, cooperatives shall be categorized into primary, secondary, and tertiary.
So when we speak of primary, the members of which are natural persons. So ano ba ibig sabihin nito? The primary member category ng isang kooperatiba ay ang mga individual na direktang nagagamit yung mga serbisyo at benepisyo mula sa isang kooperatiba. At ito ay kinabibilangan ng mga kasapi na aktibong sumasali sa mga activity, binabayaran ng mga contribution at nakikinabang sa mga serbisyo tulad ng mga produktong inaalok ng kooperatiba, mga pautang or iba pang mga benepisyo na binibigay ng kooperatiba. So, ito namang secondary membership, the members of which are primaries. So, yung secondary member category na ito ay binubuo ng individual or grupo na mayroong interes o pakinabang sa kooperatiba. Ngunit hindi sila direktang nangangailangan ng mga serbisyo at benepisyo nito. Halimbawa, ang isang individual or organization ay maaring maging secondary member ng isang kooperatiba upang maging kasapi sa proseso ng pamamahala, maging aktibong sumusuporta sa adhikain ng kooperatiba or makatulong sa pangangalakal at pagpapalawak ng operasyon ng kooperatiba. Ang secondary members ay hindi kinakailangang sumali sa activity ng kooperatiba or magbayad ng contribution, ngunit ang kanilang pagkakaroon ay maaaring magdulot ng malawakang suporta sa tagumpay ng kooperatiba. And then the last one is the tertiary, yung members of which are secondary cooperatives. So ang tertiary member category ng isang kooperatiba ay binubuo ng mga institusyon, corporation at mga organization na mayroong pakinabang sa mga produkto at serbisyo na binabahagi or binibigay ng kooperatiba. Halimbawa, ang isang grocery store maaaring maging tertiary member ng isang kooperatiba na nagbebenta ng agricultural products or pagkain na may malaking ambag sa lipunan. The tertiary members ay kinakailangan na magbayad ng contribution at maging aktibong nagsusulong sa mga adhikain ng kooperatiba. At bilang kasapi, ang tertiary member category, ang isang organization ay maaaring makatulong sa pagpapalawak at pagpapabuti ng serbisyo at kalidad ng mga produkto na ibinibigay ng isang kooperatiba. So thus those with cooperative membership are considered federations or unions. As the case may be, in terms of territory, cooperative shall be categorized according to areas of operation which may or may not coincide with the political subdivisions of the country. Those organized by a minor shall be considered a laboratory cooperative and must be affiliated with a registered cooperative. It is governed by the special guidelines promulgated by the CDA. So now, who can be a member of cooperative? Sino ba yung mga pwede nating maging miyembro sa isang kooperatiba? A cooperative has two kinds of membership, the regular member and the associate members. So a regular member is one who has complied with all membership requirements and is entitled to all the rights and privileges of membership as stated in the Cooperative Code and the cooperative bylaws. While this associate member has no right to vote. Okay? Napakasimple, no? So yung associate member, wala siyang karapatang bumoto when it comes to yung assembly ng ating cooperatives. Only to such rights and privilege provided by the cooperative bylaws. Depende pa rin sa kung ano yung bylaws o kung ano yung agreements between the members and its cooperative. Now, moving on to our next topic, what are the various marketing strategies that can be employed by the cooperatives? All right. So we have different types of marketing strategies. Number one is the cooperative branding. It creates a strong and recognizable brand identity for the cooperative. This involves developing a unique name, logo, and visual elements that differentiate the cooperative from competitors and build trust and loyalty among members and customers. So napaka-importante, alam natin ano ba yung branding ng ating kooperatiba. Sino ba tayo? Ano ba yung natin, mga product and services na ino-offer natin? Paano
paano ba natin reach out yung lahat ng mga patronage ng ating kooperatiba? 'Di ba? Paano ba makikilala yung ating brand? So that's one of the strategy. Another one is the product differentiation. So you have to identify yung uniqueness ng features or qualities ng cooperative products or services that set them apart from competitors. So ano ba yung dapat meron ka? Ano ba yung difference mo? Ano ba yung uniqueness ng product and services na ino-offer mo compared to other cooperatives? And this unique aspect in marketing efforts to attract and retain its customers. Okay? So ang cooperative branding na ito ay isa sa pagsasama-sama ng mga kooperatiba upang magtayo ng isang collective image sa market. So ito ay isang pagkakaisa ng mga kooperatiba para maipakilala ang kanilang mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng ah, kolektibong pagpo-promote at pagma-market sa kanilang mga target market. Okay, so meron tayong mga hakbang para maisagawa yung tinatawag nating cooperative branding ng co-op marketing strategies. Number one, choosing market segmentation. So ito yung pagpili ng paghahati ng market, no? So ang mga kooperatiba ay dapat pumili ng mga particular na merkado na gusto nating i-target. Dapat nasusuri natin. Ano ba yung mga pangangailangan? Ano ba yung interest at preference ng kanilang target market upang maisaayos yung kanilang mga marketing strategies. So yun yun, no? Kailangan ma-identify natin sino ba yung ating target market. Number two is building a collective identity. Pagbuo ng isang kolektibong pagkakakilanlan. No, sabi ko kanina ano, paano nga ba makikilala ng target market natin itong ating product and services? So ang mga kooperatiba ay dapat bumubuo ng isang collective identity or image para sa cooperative branding. So ito ay maaaring for example, yung slogan, yung dapat catchy, no? Yung logo natin, yung tagline natin na nagpapahayag ng kolektibong pagkakakilanlan. So this collective identity na ito ay dapat bawat kooperatiba ay may kakayahang gamitin at ipakilala sa kanilang mga sariling marketing materials. And then we have planning collective marketing strategies. Paano ba natin pinaplano yung mga collective marketing strategies natin? Ano ba yung mga yung mga aims natin, yung goals natin? No? So kailangan we have to plan everything bago natin isagawa yung promotion ng isang cooperative. Ang isang kooperatiba ay dapat may collective plan, no? To market to strategize. Dapat nilang isinasaalang-alang yung mga effective na pamamaraan, yung pagpo-promote ng kanilang mga products and services tulad for example, we can use social media. 'Di ba? Social media marketing, print ads, online ads, or yung mga event in sponsorship, for example. So yung mga kooperatiba na ito ay maaring magbahagi ng mga gastusin at mga pondo para sa mga collective marketing activities. And the other one is cooperation of cooperatives, yung pagtutulungan natin bilang isang kooperatiba. So yung pagiging kooperatiba ay nangangahulugan na ang mga miyembro ay nagtutulungan sa isa't isa. Ang kooperatiba ay dapat magtulungan, of course, to promote yung mga products and services natin. Bawat isa sa kanila, yung mga maaari sila magkaroon ng mga collective na training or orientation upang matuto ang bawat isa kung paano nga ba maipapakilala ang mga ito sa kanilang mga target market. And the last one is how to create cooperative events. Yung paglikha ng mga occasions na pwede nating maipakilala pa or makita pa ng target market natin kung ano nga ba yung meron tayo. Ano nga ba yung product and services na beneficial para sa kanila. So ang mga kooperatiba ay maaari ring mag-organize nito
para mas maipakilala nila ang kanilang product and services, of course. And maaring magsagawa sila ng, for example, yung trade show, bazaar, or mga workshop na may kinalaman sa kanilang mga negosyo. At ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maipakilala yung kanilang mga produkto at serbisyo sa isang mas malaking audience. At sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga kooperatibang ito, ang cooperative branding ay maaaring magbigay ng mas malakas at epektibong pagpopromote ng mga product and services ng bawat isa. At ito ay nagbibigay ng collective strength sa market at nagpapabuti sa image at identity ng bawat kooperatiba. Alright? So, ang product differentiation naman ay isang co-op marketing strategy na nagpapakita kung paano ang isang kooperatiba ay nag-iibayo, okay? Nagkakaroon ng changes, innovation, or nagiging iba sa mga nag-aalok ng katulad ng mga produkto or serbisyo nila. So sa halip na umaangkop sa mga standard, for example, yung pag-aalok ng mga produkto, ang product differentiation ay nagpapakita ng mga espesyal na features, mga tampok o pagkakaiba ng mga produkto ng kooperatiba na nagbibigay sa kanila ng ng mga patas na kalamangan sa market, no? So yung mga halimbawa nito ay yung mga pamamaraan kung paano gumagana yung product differentiation. So we have different co-op market strategies katulad ng quality, di ba? Yung quality, ang mga kooperatiba ay maaring magpataas ng quality, no? Ng kanilang mga product and services through yung mga paggamit ng mas mahal na materyales, for example, sa mga proseso ng paggawa ng produkto. Maaring magamit ng mga kooperatiba yung mga material na, for example, yung organic sa kanilang pagkain upang mapalalim pa ang kalidad at nutritional value ng kanilang mga produkto. Another one is packaging, no? Yung paglikha ng mga nakakaakit na packaging ay maaaring magbigay din ng mga kalamangan natin sa market. So yung mga kooperatiba ay maaaring magbuo ng mga special na packaging para sa kanilang mga product tulad ng minimalist, yung colorful, eco-friendly, for example, yung mga kahon nila, yung mga paper bags. So, yun, yung mga magagandang packaging ay maaaring magbigay ng impression, magandang impression sa mga customer at nagpapakita ng quality ng premyado, no, na produkto. And of course, yung product features. So, ang pagdaragdag ng mga special na features sa product ay isang magandang paraan upang mapalakas natin ang presyo, no? Yung pag-ano natin, pag-impose natin ng pricing doon sa ating mga products. Halimbawa, maaaring magtakda ng mga special na or iba't ibang klase ng ingredient, for example, sa mga pagkain or magdagdag ng mga technology sa kanilang mga ginagamit or oh yes, yung mga ginagamit para doon sa production. And then, of course, personalization. So, ang pagbibigay ng personalized na serbisyo ay isang malakas na kalamangan para sa pagkakaiba ng kooperatiba. Maaaring magbigay ng personalisadong mga produkto tulad ng mga, for example, yung libro ng recipe, ng mga pagkain upang magbigay ng inspirasyon sa mga customer o mga kagamitan sa pagsasaayos na may personalization yung pangalan ng mga pangalan ng mga customers. So sa produktong kanilang binabahagi or binibigay, kadalasan ng mga kooperatiba ay mayroong mga special na tampok or features kaysa sa mga kompetensya. So sa pamamahala ng mga katangian ng kanilang produkto, ang mga kooperatiba ay nakakatiyak na may pagkakaiba sila at paglalaro ng isang kritikal na papel sa kanilang market. And then we have a targeted market, no? So targeted market, napakahalaga nito to analyze the target market and identify the specific customer segments that the cooperative aims to serve. So develop marketing campaigns that effectively target these segments and address their specific needs and preferences. So targeted
marketing as a co-op marketing strategy is a method of setting up marketing campaigns and programs that focus on individuals or sectors of the market that have high probability of being interested in or purchasing a company's product or service. In targeting marketing, companies transform their message and product or service offerings into those that delivers the greatest amount of value to their target markets. Halimbawa, ang isang kumpanya na nagbebenta ng luxury product or mamahaling produkto, for example, ay maaring maging target market ng mga customer na may high income bracket at may bentang interes sa mga mamahaling kalakal or products. So ang mga co-op marketing strategies ay naglalayong mapondohan at makatulong sa mga kumpanya sa pagta-target ng kanilang mga messages and packages, no, sa mga particular market na nagbibigay ng mas mahusay na opportunity para sa tagumpay sa pagbebenta ng mga product and services sa kanilang mga target market. And of course, yung cooperative networking natin, it builds and maintains strong relationship with supplier, the distributors, the other cooperatives in related to industries, connect and collaborate with these partners to leverage joint marketing efforts, expand reach, and share resources for mutual benefits. So the cooperative networking as a co-op marketing strategy refers to the formation of cooperative relationships and the unity of companies to work together and share resources and marketing opportunities. So through cooperative networking, companies can provide complementary products, no, and services to each other, recommend customer to each other, and provide referrals to each other. So napakaganda, no, yung partnership ng bawat isang kooperatiba. Halimbawa, ang isang kumpanya na nagbebenta ng gadget ay maaaring magkaroon ng cooperative networking sa isang kumpanya na nagbebenta naman ng mga travel packages. So ang mga customer na bumibili ng mga gadget mula sa unang kumpanya ay maaaring maging interesado sa mga travel packages ng ikalawang kumpanya. So yun yun, no? So sa pamamagitan ng cooperative networking, ang mga kumpanya ay nakakapagbahagi ng mga customer leads at kumikita ng mga referral. So in conclusion, ang cooperative networking ay nagbibigay ng mga oportunidad para sa mga kumpanya upang magkaisa, magbahagi ng mga magagandang karanasan sa pakikipag-ugnayan sa customer at nagkakamal ng posibleng mga customer na naghihintay para sa mga product and services ng iba pang mga company. Okay, another thing here is the community engagement, of course. So kailangan ano tayo, no? Inililinya natin yung sarili natin or ini-embrace natin kung saan tayo, kung ano yung localities natin, no? So community engagement with the local community, targeted market through participation. Yung mga community events natin, yan. Diyan, pwede natin ipakilala yung mga product and services natin. Through sponsorships and collaborations. This helps to build brand awareness, yung tinatawag natin. Establish a positive reputation and foster customer loyalty. Yan. So through community engagement, malaki yung benepisyo na makukuha natin bilang isang cooperative. And of course, since nagbabago na ang panahon, ano, nagkakaroon na tayo ng mga changes, meron na tayo mga innovation, so kailangan din natin yung digital marketing. So it utilize digital platform, for example, such as social media, yung mga websites, email marketing, and online advertising to reach the wider audience. Katulad nito yung ginagawa natin, ano? Katulad nito, napakarami ninyo. Except from here in Zoom, meron pa tayong FB live streaming at the same time, sa Zoom recording pala yung isa, no? And develop a strong online presence. So it shared relevant content and engage with customer to drive brand awareness and attract new members and customers. So in community engagement,
as a co-op marketing strategy is the company's active involvement in communities to successfully attract and retain their customers. It aims to strengthen the company's relationship with their target market and build a strong support from the community. Example of this community engagement as co-op marketing strategies are participation in the local events or trade show. Another one is having a social media presence. Yan. Establishing a customer's feedback system. And providing help or yung pagbibigay ng tulong or suporta sa mga lokal na komunidad. Pwede yan. And yan, conducting a community forum. And establishing a local presence. All right. So community engagement is very important as a co-op marketing strategy, because it provides an opportunity to strengthen relationships with customers and communities. It creates lasting and strong relationship and have broad support from customers who will also be key to the success of the company. And then we have also here a customer relationship management. It implements strategies to establish and maintain a strong relationship with members and customers. And this includes personalized communication, loyalty programs, feedback collection, and addressing customer concerns promptly and effectively. So meron tayong tinatawag na value-based marketing that emphasize the cooperative's values, its principles, and its social impact doon sa mga marketing messages natin, yung appeal to customer who are aligned with these values and highlight how this cooperative contributes to the sustainable development, local economy, or the social responsibilities. And then customer relationship management in a co-op marketing strategies is a method or strategy to maintain and strengthen relationship with customers. It aims to satisfy their clients, increase customer retention, increase customer loyalty, and further entice clients to continue their purchase. So ito ay, ang layo nito is mapagtuunan ng pansin yung mga individual na mga kliyente at personal na mga pangangailangan nila. So, ito ay nagbibigay daan sa mga co-op na magkaroon ng mas malalim na pangunawa kung ano nga ba yung mga kagustuhan ng mga kliyente at malaman yung mga changes sa kanilang mga demands and needs. And sa pamamagitan ng paggamit ng mga CRM tools, technology, maaring makolekta natin, ma-analyze natin yung data or yung information ng mga clients upang ma-capture natin ano nga ba yung demands or yung needs or yung wants ng target market natin. Okay? So some of the importance of this CRM in co-op marketing strategies are increasing the existence of the business. So sa pamamagitan ng maayos na CRM, itong co-op na ito ay maaring magtagumpay sa pangangalakal, sa pamamagitan ng pagpapanatili at pagpapalalim ng relasyon sa kanilang mga kliyente. At mas malaki ang posibilidad, of course, na ang mga kliyente ay manatili at magpatuloy sa pagbili sa ating co-op. Of course, we have personalized service. It provides personalized service to clients. Ito ay, it limits the supply at yung mga services na ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng mga kliyente natin. Sa pamamagitan nito, ang pagbibigay ng personal na atensyon, yung mga co-op ay maaaring mapalakas ang samahan at tiwala ng kanilang mga clients. Integration of departments using CRM can allow the integration of the different departments in co-op, such as marketing, sales, and customer service. So yung pagkakaroon ng komprehensibong database tungkol sa mga clients ay nagbibigay ng opportunity para sa mga department na magbigay ng impormasyon o magbahagi ng impormasyon ng mga demands and needs na kailangan nila.
And then, compliance with rules and regulations. Sa pamamagitan nito, ang co-op ay may kakayahan na mas madaling, for example, masunod yung mga rules and regulation na may in relation to the protection ng customer, data privacy at iba pang mga legal na considerations. And this helps the co-op maintain the satisfaction and trust of their clients by properly managing their personal informations. So ang value-based marketing ay isang magandang paraan ng pagpo-promote ng iyong product and services dahil ito ay nakakatulong sa pagtataguyod ng positive image ng iyong company. And through this process, so nabibigyan ng halaga yung mga kliyente, no? At mas malaki yung tsansa na sila ay magstay at magpakadalubhasa sa iyong negosyo. And if you run a co-op marketing strategy using value-based marketing, you will be collaborating with other companies as well to spread your message to your target audience. Sa pamamagitan nito, ng pagbibigay ng halaga sa mga clients sa pamamagitan ng product and services, mas magkakaroon ka ng mas malawak na database na magbibigay ng iba't ibang perspective at idea upang mapalakas pa ang iyong benta at branding. So, in general, value-based marketing, it aims to demonstrate your commitment to providing products and services that have value for the client. So, sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga pangangailangan, mas magkakaroon ka ng tiwala mula sa kanila, magkakaroon ka na makamit mo yung mga ganitong customers base, magkakaroon ka ng mga patronage sa pagpapataguyod ng iyong negosyo. And then, of course, kailangan continuous yung innovation natin, Regularly assess the market and industry trends to identify ano ba yung opportunities for products and service innovation. So you have to stay updated with changing customer needs. So napaka-importante, ano ba yung demand nila ngayon? Sino ba yung mga target market na ito? No? Ano ba yung mga trend na umuusbong sa society natin? All right? And then continuous innovation is an important co-op marketing strategy because it enables a cooperative to remain competitive in an ever-changing and expanding market. So we have different importance and continuous innovation, yung bilang mabisang co-op na marketing strategies natin. Number one, it helps in products differentiation. Sa pamamagitan nito, sa patuloy na pag-i-innovate ng mga product and services natin, ang kooperatiba ay nagbibigay ng pagkakataon para lumikha ng iba't ibang solusyon na kapaki-pakinabang sa mga miyembro at kliyente. This opens up new opportunities for the cooperative to grow and expand their customer base. And another one is provide long-term competitive advantage. So by continuously developing and nurturing innovations, the cooperative gains the ability to stay ahead of the competition. Ang pagkakaroon nito, yung unique na mga product and services ay nagbibigay ng pangmatagalang kalamangan sa pamamagitan ng pagtutulak ng mga miyembro at mga kliyente nito na manatiling loyal at interested. And of course, it creates a positive name and image. So yung mga kooperatiba na patuloy na nag-i-innovate, nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pag-unlad at pag-alalay sa mga miyembro at mga kliyente nito. It helps in building a positive name and image of the cooperative as a provider of quality products and services. So, ang positibong image na ito ay madalas na yung outcome nito mas malaki, Mas malaki yung makukuha nating benefits from the customer. And of course, assist in cultivating and maintaining relationship with members and clients.
So, in conclusion, yung continuous innovation ay isang mahalagang aspeto ng co-ops marketing strategies dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga kooperatiba na lumikha ng iba't ibang mga products and services na kahit sa panahon na patuloy ng pagbabago, nananatiling relevant, no? Kapakipakinabang sa kanilang mga miyembro at mga kliyente. So by focusing on and offering new ideas and solutions, the cooperative becomes a leader in their industry and makes a profound and positive impact on their members and clients. Okay, so thank you so much for your attention. So now, punta na tayo sa pinakahihintay ng lahat. All right. So we would like to remind all of you who have attended our live international business virtual seminar on cooperative marketing that you can obtain your certificate of participation by the following steps below. Number 1, fill out the evaluation form. Yes, you can screenshot what is on our screen. So for you can evaluate our program today. And our link for the evaluation form is also in our, sorry, hindi ko pa pala nailagay sa chat box, no? Pero ang hirap pa. Alright, mamaya ilalagay ko sa chat box natin or even i-send ko sa inyong email. Okay? Pero para mas mabilis, you can screenshot this evaluation form para ma-scan nyo yung QR code natin. And then pay the investment fee to cover our administrative costs in issuing your certificate. We require an investment fee of 100 pesos. So napaka-affordable naman ng ating virtual seminar, ano? And payments can be made through GCash at 0945-477-2285. Then you have to upload your screenshot to the evaluation form. Of course, yung inyong yung GCash. Yan. And then wait for your certificate, no? After we have verified your payment. So as of now, nandun pa rin po kami sa process. Masyadong marami po ang naging participants ngayon. Although limited lang yung capacity natin sa Zoom. Pero yung registered participants natin na talagang nagbayad ng ating investment fee ay I think, nasa 190 participants. Out of 250 po yung registered kasi yung first Google form na nag-post tayo doon sa ating FB page. Nung una kasi yung Google form na yun ay wala pa siyang submission bin para doon sa screenshot. So now nagkaroon siya ng changes, nilagyan po ng submission pin para ma-ensure yung slot. So as I've said earlier, no, so kung hindi man po naka-attend today or nakapanood naman sa FB Live, still you can avail the certificate. And then even here in Zoom, ayan, through the evaluation form, makikita din naman doon sa live stream natin. And even if hindi kayo nakapasok dito sa Zoom, then hindi rin kayo nakapag-join doon sa FB group natin. So again, as long as you put your email address correctly doon sa Google form natin, automatically isi-send po namin yung Zoom recording ng ating virtual seminar today. And then you can also evaluate and avail the certificate. So lang po please give us 3 to 5 days. Yan. Para ma-ensure that you have provided your valid email address as well as yung ma-avoid natin yung delays. So kailangan po
mailagay niyo yung tamang email address natin. So 3 to 5 working days. All right? So this is the sample of our certificate. Let me read the citation. So Raymond Banzuela Business Consultancy Services in cooperation with the Infinity Training Consultancy Services, Great Idea Events Management Services. This certificate of participation is awarded to, so ito po yung kauna-unahang I don't know kung nandito po si Jopri, siya yung kauna-unahang avail for the certificate. So for exerting his or her active participation during the virtual international business seminar, cooperative marketing and strategies held by a Zoom conference platform, given this 22nd day of October 2023, signed by Raymond H. Banzuela, the CEO President of Raymond Banzuela Business Consultancy Services. So it is affiliated by the different or various international organization and association and university. Yan, hindi ko na po kailangang basahin pa, no? And then, makikita nyo po, napaka-secure ng ating certificate. We also have here the certificate number and the QR code na kung saan when you scan the QR code, makikita nyo yung pangalan nyo doon. Okay? So, nag-virtual picture taking na po tayo kanina, no? So, do you have any question po? Clarification? So, ano ko lang po ha, tanggalin ko na yung recording.